Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Dahil madami ang mga nagtatanong, ang mga hindi naiintindihan kung papaano yung tamang proseso ng amicable settlement sa barangay. Dito po sa video ito, pag-uusapan natin ang Section 410. Samahan niyo po ako hanggang sa matapos ang video na ito. Mga kabarangay, simulan po natin sa ganito. Sino ang pwedeng magreklamo? Kung may reklamo ka laban sa kapwa mo, pwede kang magsampa ng reklamo sa tanggapan ng punong barangay. Pwede ang reklamo sa pamamagitan ng pasalita at pwede din naman sa pamamagitan ng pagsulat nito. Tandaan, kailangan nating bayaran ang filing fee. Matagal ko na pong sinasabi ito na ang pagbabayad ng filing fee ay mandatory. Halimbawa naman at hindi maintindihan ng nagreklamo kung papaano ito isusulat. Siya po ay maaaring tulungan ng kalihim ng barangay o ng sekretary ng barangay para po ito ay isulat sa KP Form number 7. Kapag natanggap na ang reklamo ng punong barangay o ng lupon chairman, siya ay magpapatawag sa magkabilang panig, ang complainant at ang respondent, kasama ang kanilang testigo o mga testigo kung mayroon man, para sa isang mediation. Kailangan itong gawin sa susunod na working day. Mga kabarangay, mga kapitan, mga lupon, alam niyo po, madalas itong hindi nasusunod. Hindi agad napapadalahan sa susunod na working day ng notice of hearing o ng summon ang mga partido. Minsan po ay mayroong delay. Pero ito po ang sinasabi ng batas, kailangan the next working day mapadala na sila ng mga paabiso para sa kanilang personal confrontation. Kung hindi maayos ni Kapitan ang problema sa loob ng 15 araw, siya ay bubuo ng pangkat tagapagkasundo o isang grupo na magpapatuloy sa pag-aayos ng issue ng mga may hidwaan. Mga punong barangay, mga lupon, mga kabarangay, bahagi po nitong Section 410, binabanggit po dito yung paghinto ng prescriptive period. Kapag isinampa ang reklamo, humihinto ang prescriptive period. Ito ang oras na binibilang bago mawalan ng bisa ang isang kaso. Pero tandaan natin, mga kabarangay, humihinto lang ito hanggang 60 araw. Kaya mahalaga na agad-agad umaksyon si Kapitan sa reklamo na dinala sa barangay. Kaya po yung nabanggit ko kanina, yung next working day, kailangan magsimula na yung proseso ng pagkakasunduan. Ano ito? Yung pagsesend ng notice of hearing at ng summon sa complainant and respondent respectively. Okay, pag-usapan naman natin dito, ito pa rin Section 410, yung hearing ng pangkat at disqualification. Ang sabi po dito, ang pangkat ay kailangang magpulong sa loob ng 3 araw mula sa pagbuo nito. Sa meeting, makikinig sila sa magkabilang panig, magpapaliwanag ng mga issue at maghahanap ng paraan para maayos ang hidwaan ng complainant at ng respondent. Ito pong trabaho ng pangkat tagapagkasundo kung papaano sila kikilos during the conciliation. Madami na po akong videos dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Maaari nyo pong hanapin yung mga videos na iyon. So, papaano naman
kung ang lupon sa tingin ng mga partido ay hindi karapat-dapat para maging miyembro ng pangkat. Okay, pwede ring humiling na ma-disqualify ang miyembro ng pangkat kung sa palagay nila ay bias at ang miyembro ng pangkat ay may relasyon sa isa sa mga partido o conflict of interest. Ang desisyon dito ay pagdidesisyonan ng ibang miyembro ng pangkat. Kung tatanggalin ba o ang nasabing may isyung member ng pangkat ay mananatili bilang member. Mga kabarangay, pag-usapan naman po natin yung timeline. Mahalaga po ito. Timeline para sa settlement. Ang pangkat ay may 15 araw para pag-ayusin ang magkabilang panig. Kung hindi pa rin sapat yung 15 araw, maaari pa nila itong i-extend for another 15 days. Pero, para lang sa mga importanteng dahilan. Okay? Ulitin ko po. Yung extension ng 15 days, kailangan mahalaga yung dahilan kung bakit dapat pang i-extend. Kaya, siguraduhin nyo na yung mga partido ay makikipagtulungan sa proseso ng pakikipagkasunduan. At yan po, mga ginagalang naming punong barangay, mga lupon, ang simplified explanation ng Section 410. Huwag na po tayong mag-imbento ng ating proseso ng mga pamamaraan ng pag-aayos. Readily available na po kung papaano natin gagawin ito. Una, sa mediation, si kapitan ang haharap. Hindi kagawad, hindi hepe ng tanod, hindi kung sino man, kundi si kapitan. Sa conciliation, pangkat tagapagkasundo ang haharap sa mga may hidwaang partido. Kaya po, tandaan natin, mas maganda ang maayos na usapan kaysa lumaki ang gulo. Kung kayo po, mga kabarangay, ay mayroon pang karagdagang katanungan dito sa particular na topic na ito, maaari po kayong mag-message sa baba ng video ito. Kaya po, kung may mga nagsasabi na parang paulit-ulit na yung aking mga content dito sa Katarungang Pambarangay Channel, wala po ako magagawa dahil madami po tayong mga subscribers araw-araw. Itong mga bagong subscribers, hindi po nila alam na meron na pala akong video dati. Kaya po ipagpaumanin niyo po doon sa mga nakakapansin na paulit-ulit na ang video ko. Wala po tayong magagawa dahil madami pa po ang mga kagaya nyo na gustong matuto tungkol sa Katarungang Pambarangay Channel. At isa pa, ang Katarungang Pambarangay Law ay mayroon lamang pong 24 provisions sa Local Government Code of 1991. At kaya po, minsan parang nauubusan na tayo ng eco-content. Pero hindi. Madami pa po ang ating pag-uusapan dito sa channel na ito tungkol sa Katarungang Pambarangay. Kaya po para dun sa mga ngayon pa lang bago dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. At maaari nyo po itong i-share sa inyong mga kaibigan o sa inyong mga kabarangay. Kaya marami pong salamat sa patuloy ninyong panonood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Muli, ako po si Jeffrey.